sa Panginoon through this song. Alam ko yung nasa Saudi ay tulog na. Kaya salamat sa Panginoon ay tayo ay nakapag live ulit ngayon sa group na ito. Magpakailanman itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa aking iaalay sa'yo, ang iyong kalungkuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa aking iaalay sa'yo, ang iyong kalungkuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Power Worship PH. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa aking iaalay sa'yo, ang iyong kalungkuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa aking iaalay sa'yo, ang iyong kalungkuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mababantayan. Kasi
pinupuri kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Habang buhay, papupurihan ka, o aming Diyos Ama. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Sige po, tayo po ay magsimula na. At yung iba iwa-watch na lang po yung ating live devotion ngayon. At pasensya po kung maaga po dito ako mag-devotion kasi may pasok po ako mamaya. At buti na lang na natuloy. Maraming distraction ng kaaway pero tutuloy ng Panginoon. Praise God. At ay madaling araw na po dyan sa Saudi Arabia. Saan man kayo dako, maabot ng salita ng Diyos ngayon, ay pagpalain po tayong lahat. Sige po. Ang ating pamagat ay leaves or fruits. Faith that counts. Amen. Matatagpuan po natin sa Mateo 21:18-22. Ang sabi niya dito, kinaumagahan nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang mga nangyari at sila'y namangha paanong natuyo agad ang puno ng igos. Tanong nila, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. Mangyayari ang inyong sinasabi. Ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo. Ito po tayo po. Sandaling manalangin. Amang banal, maraming salamat Panginoon sa iyong salita na iyong ibubunyag Panginoon sa araw na ito Panginoon. And pagpalain mo Panginoon ang platform ng CLGM Panginoon, live devotion Panginoon, kanilang activities Panginoon sa every Friday Panginoon, prayer meeting and Bible study, O God. Pagpalain mo mga miyembro nito, Panginoon, at yung mga nasa ibang bansa, Panginoon, na connected sa CLGM, O Lord God, ikaw magtag sa kanila, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala, sa araw nito, Panginoon, pagkukulang. Lord God, ikaw, Panginoon, may itaas, O God. Give us wisdom, Panginoon, na maunawaan yung salita, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, kundi, Panginoon, mabungang lingkod mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ituturo mo sa iyong salita sa araw nito, O Lord God. Kayo po, Panginoon, may taas, purihan, in Jesus' name, Amen. Amen. Yun sa mga ay nang signal eh. Wait lang po. Mahina ang signal.
Po, marami po kayo maririnig kasi tabi ng daan, tapos ano pa, sa harapan talaga eskwelahan. Maraming mga dumadaan na sasakyan. Praise God, pero tutuloy po natin. Good morning po sa bawat isa sa atin. Madaling araw dyan, morning na. Ayun, okay, maganda yung internet connection natin. Sige po, ang tanong po natin ngayon ay, ilang beses ka na bang nadismaya kasi alam mo meron pero wala pala? Akala mo lang meron pero wala. Ano po? Sa topic po natin na ngayon is leaves or fruits, faith that counts. Sa Mateo 21:18-22. Example po yung fried chicken na mukhang malaki pero puro breeding. Buti na lang tatabaw ako sa Jollibee. At masarap yung Jollibee doon. Nagiging masarap siya kasi pag na-reach na yung parang expiration ay talagang tinatapon po namin. Hindi siya talagang paabot ng 3 hours or 8 hours ganyan. Kaya ganun yung quality ng chicken sa Jollibee. Yan, praise God. Nagiging Jollibee na tayo. Promotion. Yung fried chicken na mukhang malaki pero puro breeding pag kinagat mo. Puro harina. O kaya cellphone na ang ganda ng design pero sobrang bagal gamitin. Katulad nito. So, ganun. Tulad ng ating kinagamit, ang hina ng signal. Siguro maraming apps, no? So, yung tao na mukhang okay sa labas, pero sa loob, empty pala. No? Palasimba, pero after nyan, andun pa rin yung pagkakasala. Ano po? Yung ang apoy-apoy sa church, pero pagdating sa bahay, andun palang yung burden niya sa family, meron palang awayan na nangyayari. May mga battle pala na nangyayari. So sa kwento, sa Mateo 21:18-22, nag-pause ulit. May kwento ng puno ng igos. Sa malayong mukhang may bunga kasi maraming dahon. Pero nung nilapitan ni Jesus, wala palang bunga. Nakakala mo talagang may bunga kasi bubunga ito kasi madahon. May marami tayong mga nakikitang puno talaga na madahon pero wala talagang bunga. So, ganun yung puno ng igos na nakita ni Jesus at kanyang mga alagad. Walang bunga. Kaya sinabi niya, never again will nawa yung internet connection natin ay maganda. No, pagkasabi ni Jesus yon, natayo agad yung puno. Grabe, no? Ang lesson po dito, God is not impressed by appearance. He looks for genuine faith that produces fruit. Hindi tumitingin sa panlabas na anyo ang ating Panginoon, kundi tumitingin siya sa tunay, totoong pananampalataya na nagbubunga. Hindi lang nananampalataya, kundi nagbubunga dapat. Sa araw na to, pag-aaralan po natin yung leaves or fruit, faith that counts. Point number 1 po natin, a life without fruit is empty. Ano po? Ang buhay na walang bunga ay talagang empty. Jesus was hungry. Nakakita siya ng puno ng dahon, yung puno ng igos. Pero nung nilapitan, wala palang bunga. Ang ganda ng hitsura, pero walang substance. This is a picture of Israel time.
that time na tinutukoy po dito. Maraming mga ritual sila, religious activities, offerings, pero walang tunay na bunga ng pananampalataya at pagsunod. Ang life application po natin ay baka sa atin din mukhang Kristyanuhan sa labas. Lagi sa church, nagpo-post ng Bible verses sa FB, kumakanta sa church, ginagamit sa church, nagle-lead ng church, pero sa loob walang pagbabago. Wala yung bunga ng love, humility, forgiveness, or obedience sa ating Panginoon. Para lang Instagram na profile na puro filter, pero hindi totoo sa loob. Katulad ng ating pagpo-post sa social media, puro magaganda yung ipopost natin, pero deep inside, for the views lang pala. Lalo na yung mga content creator, marami pong ganyan. And after nyan is depression pala ang yung behind yung mga pinopost na mga ganon. May mga behind the scene pala silang mga struggle. Ganon din ang Kristiyano minsan. Are we just living Christians or are we fruitful Christian? Tayo bang mga Kristiyano ay madahon lang o nagbubungang Kristiyano? Tagline po natin, don't just look alive, live alive in Christ. Don't just look alive, live alive in Christ. Amen. Yun, meron na akong 1 million views. Brother Jules K. Araneta, good morning. O patulog ka pa ba? O kagagaling lang ng work? Point number 2 na tayo. Yung una kanina is alive. Yung point number 1 is alive without fruit is empty. Paanihin mo yung isang puno kung hindi naman nagbubunga? So, talagang Jesus, kinurse niya yung puno, then natuyo talaga. And point number 2 natin, faith that speaks with power. Faith, blessed morning din po. Faith that speaks with power. Nagulat ang disciples kasi natuyo agad yung puno. As Jesus Christ na yun nag-miracle na siya. Jesus explained, if you have faith and know and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go through yourself into the sea, and it will be done. Yung faith mo, may power. Faith that speak with power. Faith is powerful dahil po it connect us to an all-powerful God. Nagiging powerful yung faith kasi connected talaga sa Panginoon. Ang daming mga nagdi-deliverance, ang daming nagpapagaling kasi matindi yung faith po nila. Kasi hindi yung faith na maliit lang, pero hindi yung faith na maliit lang. Dapat i-increase natin yung faith po natin. Na nakafocus tama kay Lord. Amen. Ikaw lang, nami-miss ko rin po kayo dyan sa Saudi Arabia. Makikita po tayo sa takdang panahon, sabi ni Big Brother. Faith that speaks life kahit puro imposible ang nakakita. Faith that speaks life kahit puro imposible ang nakikita. So, dapat may faith ka eh. Ano ang mountain mo ngayon? Utang, broken family, health issues, problem sa trabaho, problem sa iyong asawa, marami kang mountain na pinagdadaanan ngayon. Minsan ang prayer natin, parang ganito, Lord, sana kung pwede lang. Pero sabi ni Jesus, pray with faith, without doubt.
So, dapat mag-pray tayo na hindi nag-aalinlangan. Kasi, ang pinapanalinginan natin ay isang Diyos na makapangyarihan. So, dapat hindi tayo mag-doubt sa kanyang kakayahan na matutupad ang ating mga kahilingan in our right time. Ano po? Inaihahalon tulad sa isang OFW na nagpadala ng konting pera buwan-buwan sa pamilya at kahit maliit lang ang income, ano po, naniwala siyang kayang i-multiply ni Lord. After ilang taon, nakakapagpatayo ng bahay yung iba. Di ba ma-share? Ma-share yan. Amen? Nakakapagpatayo ng bahay yung iba at na pag-aral po ang kanilang mga anak. Merong action. Faith in action. Faith without works is dead. Ika nga. So, wag nating limitahan ang Diyos sa maliit na pananampalataya. Wag nating limitahan ang Diyos sa maliit na pananampalataya. Faith is not wishful thinking. It's powerful trusting. Amen. Point number 3 po tayo. Malapit na po tayong bago kayo matulog at bago rin ako magtrabaho ng marangal. Amen. So, point number 3, prayer that receives. No, sabi ni Jesus, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So, ang iba, bakit ganun? Nagpe-pray naman ako, pero hindi naman natutupad agad. No, hindi naman po, ang Lord, hindi naman po siya, talagang one click. May binabago sa atin, o di kaya, may mga bagay na pinaparealize sa atin ng Panginoon. Prayer and faith work together. Hindi lang pray ng pray, dapat may kasamang pananampalataya. Hindi lang ito basta words. Prayer without faith is like sending a text with no load. Para ka lang nag-text na walang load, walang substance, hindi aabot talaga. So prayer with faith is like calling heaven directly. At sinasagot ng Diyos sa tamang oras at paraan. Ang life application po natin, kamusta po ang prayer life po natin? Taninungin po natin ang ating sarili. Kamusta prayer life ko? Nananalangin ba ako? Na may tiwala o parang obligasyon lang? So, dapat hindi. So, dapat everyday, kahit ano man nangyayari sa ating buhay, ay mag-pray na may pasasalamat sa Diyos at may faith talaga sa ating Panginoon. No, kung sa trabaho, supervisors po natin, manager, laging kang nagbibigay ng mga faith and mga ayuda o pag lumapit ka sa kanila, bakit kay Lord? Minsan nagdududa tayo. Nasaan yung hostisya doon? So, dapat magiging tayo sa ating mga ginagawa. God honors faith-filled prayers. Hindi dahil perfect tayo, pero dahil faithful siya. God honors faith-filled prayers, hindi dahil perfect tayo, pero dahil faithful si Lord. Amen. Kaya po ang challenge po sa atin, pray specifically, boldly, may tapang, and expectantly. Hindi laging instant ang sagot, pero laging sure na maririnig niya tayo ng ating Panginoon. Faith-filled prayers open heaven doors. Ang tintin po nito. So po, yun po ang ating napag-aralan ngayon. I-recap po natin. A life without fruit is empty. Na gusto ng Panginoon yung tunay na pagbabago. Na not just appearance.
And number 2, faith that speaks with power. True faith moves mountain. Amen? Tunay nga na nakakapag-move ng mountain, hindi literal, kundi yung mga mountain po natin, yung mga problems po natin sa buhay. Ialisin niya kung meron kang pananampalataya. Prayer that receives faith-filled prayer brings heaven's answer. Meron talagang tamang panahon na mangyayari ang mga matutupad ang ating mga prayers. So, ang tanong ngayon, ikaw ba ay dahon? Ikaw ba ay puno? Ikaw ba ay madahon? O may bunga ang buhay mo? No, dapat magiging fruitful tayo. Hindi tayo yung nakita ni Jesus na puno ng igos na madahon lang. Wala siyang bunga, walang substances. Yun. Kaya kung puro appearance lang, repent and surrender to Christ. Yung purong ibig sabihin, puro appearance, parang panlabas lang yung pinapakita mo, deep inside, hindi pala yun yung tunay na iyong intention. Kung mahina ang faith, syempre, ask the Lord to increase yung ating pananampalataya. Kasi siya lang talaga yung nagbibigay ng lakas sa atin. Siya ang nagbibigay ng faith. Kung kulang yung prayer life po natin, commit to daily faith-filled prayer. Amen. Magbasa ng Bible, mag-pray, na kahit anong ginagawa po natin ay mayroon tayong kakayahan na manalangin. Ang final challenge po ngayon ay be the Christian that bears fruit. Yun po yung gusto ng Panginoon. Speak in faith and praise with power. Kristiyano na nagbubunga, na may pananampalataya, at talagang nandun yung power ng pananalangin sa ating Panginoon. Napakahalaga po talaga ng Kristiyanong may bunga, hindi lang siya madahon. Amen. So, doon po tayo nagtatapos. Praise God. Salamat po sa mga nag-watch ngayon. Alam ko, nagagaling siguro sa work, and yung iba tulog na mga magre-rewatch. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Na-miss ko ang CLGM family, and testimony lang. Yon, praise God. Bago ako magtapos, testimony. Ang life update ko po ngayon, nandito po ako sa Pilipinas. Ilang months na marami tayong prayer sa Lord, pero yung kaparaanan niya talaga ang matutupad. So, saan naman tayo dalhin ng Panginoon, kaya niya tayong pagpalain. So, na-realize ko na ang dami kong pinipilit na prayer sa Lord, pero yung kaparaanan niya talaga, sinusurrender ko sa Kanya yung kaparaanan ng Panginoon. Kaya, ngayon ay nagtatrabaho din tayo, mababa yung sahod, pero yung 10% na para sa Panginoon ay binibigay po natin, kasi yun yung talagang natin sa commitment natin sa Panginoon. Kaya na-realize ko sa buhay na dito, kung Kristiyano ka talaga, saan ka man dako mapunta ay Kristiyano ka, at saan ka man dako pupunta ay kaya kang pagpalain ng Panginoon, maging sa Pilipinas o sa abroad. At depende na lang sa atin kung paano natin i-manage. So ngayon, ako ay connected sa church. Nagagamit din po ang aking asawa, ay nagagamit din sa children ministry. Maraming mga struggle sa buhay, lalo na nga kahapon, dito, dapat ngayon is opening duty, at nagkaroon ng problem kasi yung sasakyan ko ay tumirik sa daan. So, nagpa-change schedule ako, kaya maaga ako ngayon.
Nung nakaraan naman, lagi akong, chinat ako ni Pastora, Pastora, dito si Pastora na mag-speak pero hindi natuloy kasi paiba-iba yung schedule. Pero praise God na ano na ngayon, natuloy at walang makakadlang sa salita ng Diyos na maibahagi niya. Salamat sa Panginoon, pagpalain po ang iyong mga buhay sa nakakainig ng salita ng Panginoon. Sa Diyos lang po ang mataas na papuri. So, mag-pray po na tayo. Pray na tayo mga kapatid. Salamat po sa Panginoon at sa mga matutulog. Kayo po ay lahat ng prayers po ninyo ay matutupad sa takdang panahon. Matutupad. Bibigay yan ng Panginoon. Manampalataya lang tayo. At tayo mga Kristiyano ay dapat mabunga. Hindi lang po tayo isang dahon. Ano po? Dapat isang puno na may dahon, na may bunga. At yan po ang mahalaga. At nandun yung faith natin. Yes, Lord God. Sige, tayo po ay manalangin. Shout out sa lahat. Sige, kain lang po. Jules. Ezekiel, yun. Praise God sa buhay ninyo. Tayo po manalangin, Amang Banal. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na ibinaba mo sa araw na ito, God. Lord, search our heart, O God, kung puno lang po ba kami na madahon, pero walang bunga. Baguhin mo kami, Panginoon. Increase mo, huwag mong hayaan, Panginoon, na kami po ay stagnant. Kundi, Panginoon, increase mo yung faith po namin to move mountains, O God. Yung mga problema po namin, mga struggle po namin. Alisin mo ito, Panginoon, na nakakapag-hinder kung hindi kami pakasunod sa iyo, Panginoon. Alisin mo yung makahadlang sa aming daraanan, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabunga, O God. Na hindi lang, Panginoon, peking Kristiyano, kundi pang totoong Kristiyanong naglilingkod sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na manalangin, na may pananampalataya, O God. Na may tapang, O God. Na may tiwala sa iyo, Panginoon. Totally, Panginoon, surrender sa iyo. Lord, tunay na, Panginoon, kayo, Panginoon, ang aming pinagkakatiwalaan. Surrender ang lahat ng aming mga panalangin, O Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na sa bawat isa, Panginoon, na may struggle, lalo na sa faith, O God, yung walk, yung paglakad sa iyo, Panginoon, ay Lord, bigyan mo, Panginoon, yung bawat isa po sa amin, O Lord God, ng pananampalataya na tulad, Panginoon, ni Abraham, ni Jacob, Lord God, na nawala lahat sa kanya. Pero nandun yung restoration, Panginoon, dahil sa faith, Panginoon, ng mga lingkod mo, O Lord God. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan kung kami, Panginoon, nanghihina, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapanatagan ng imposibleng ng imposible, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming mga suliranin, O God, struggle sa ministry, struggle sa trabaho, struggle sa pamilya, mga waiting season po namin na lagi po namin dinudulog sa iyo, Lord God. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng katatagan, Panginoon, sa pananampalataya, O Lord. Salamat po, Panginoon, na
Ang dami po namin reason, minsan. Pero Lord, kayo po pang nang nagbibigay ng kaparahan, O Lord God. Ang dami po namin mga bagay, Panginoon, na hindi ka po marinig, hindi ka po, Panginoon, masamba, kasi sa pansarili po namin interest, Lord God. Pero Lord, these last days, O God, marami pong nangyayari sa aming mga kapaligiran. Pero Lord, hindi na po kami pang dumagdag po sa ganong mga sitwasyon, Lord God. Kami po, Panginoon, ang mga Kristiyanong tinawag mo, Panginoon, na maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa dulo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na maraming struggle ang isang Kristiyano, Lord God. Pero andun, Panginoon, yung assurance, Lord God, ng aming kaligtasan, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kami binabago araw-araw, God. Isang puno na madahon, Lord God, na may bunga, hindi lang madahon, kundi mabunga, Panginoon. Andun yung actions. Hindi lang po, Panginoon, appearance lang, O God, kundi, Panginoon, andun yung works, Lord God, na may pananampalataya sa iyo, O Lord. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang CLGM family, pagpalain mo ang mga pastors, O God, pagpalain mo mga elders, mga deacons, mga members, O God, mga tinatawag mo, nagtumatayo, ginagamit mo sa church, Lord. Makita, Panginoon, yung purpose, Panginoon. At hindi po burden ang kanilang maramdaman, kundi, Panginoon, yung tunay, Panginoon, na galak, Panginoon, sa paglilingkod. Hindi lang obligasyon, Panginoon, kundi, Panginoon, dun yung saya, Panginoon. At hindi lang po naglilingkod dahil may hinihintay na tutugunan ng panalangin, kundi, Panginoon, maglilingkod sa iyo, Panginoon, na kahit pa, Panginoon, ang sitwasyon, na kahit hindi nasagot ng panalangin, andun, Panginoon, nagpapatuloy, Lord God, na kahit mahirap, mabato yung daan, maraming mga hindrances, nakakapagod, pero andun, Panginoon, at the end of the race, O God, andun, Panginoon, yung kapanatagan, andun, Panginoon, yung ikaw, Panginoon, yung nakikita po namin. At sa bawat tao, mga nananampalataya, Panginoon, na napapagod, Lord, pagpahingayin mo sila sa iyong presensya, Panginoon. Hindi sila magpahinga sa mundo, O Lord God, na punong-puno, Panginoon, ng kasamaan, Lord God. Kami, Panginoon, yung Kristiyanong tinawag mo, balutan mo, Panginoon, protect mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, O Lord God. At makikita po namin na ikaw ang maghahari sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na itaas, O God. Tunay na ikaw ang Diyos na aming sasampalatayan yanan, O God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pagpalain po ang platform na aming ginagamit. In Jesus' name. Amen. Yun, amen po. Salamat po sa Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Thank you, Lord.